Ang sinag ng araw ay bahagyang lumusot sa maliit na bintana ng kanilang payak na tahanan sa Nazareth. Ang katahimikan ng umagang iyon ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Si Maria ay nakaupo sa isang sulok, hawak ang isang lumang tela na dating suot ni Jesus noong bata pa siya. Pinipigil niya ang pagdaloy ng luha, ngunit sa bawat paghinga, bumibigat ang kanyang dibdib. Si Jose, na ngayon ay mas husto na sa edad, ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng silid. Ang kanyang mukha ay may mga guhit ng panahon, hindi lamang dahil sa kanyang edad kundi dahil sa bigat ng mga kaganapang bumalot sa kanilang buhay. Maria, wika ni Jose sa mahina at basag na tinig. Panahon na siguro upang tayo'y mamuhay ng tahimik. Tumingin si Maria sa kanya, ang kanyang mga mata puno ng emosyon. Paano ako magiging tahimik, Jose? Ang ating anak ay hindi isang pangkaraniwang lalaki lamang. Nararamdaman ko pa rin siya, parang siya ay nandito pa rin, nagpaparamdam sa akin. Napabuntong hininga si Jose. Naintindihan kita, Maria. Ngunit ano pa ang magagawa natin? Si Jesus ay umalis na. At ngayon, ang Roma ay naghahanap sa mga naniniwala sa kanya. Hindi ligtas para sa atin na manatili rito. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Sa labas, may ilang mga tao ang dumaraan, ang kanilang mga tinig pabulong, puno ng pangamba. Ang balita tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus ay kumalat na, at ang mga sundalong Romano ay nag-umpisa ng magtanong-tanong. Ang sinumang matukoy na kabilang sa kanyang mga tagasunod ay agad na hinuhuli. May biglang kumatok sa kanilang pinto. Nagtama ang mga mata ni na Jose at Maria, parehong nakadama ng kaba. Dahan-dahang lumapit si Jose at binuksan ang pinto. Sa labas, isang pamilyar na mukha ang bumungad, si Juan, isa sa mga alagad ni Jesus. Ang kanyang mukha ay may halong kaba at pagkasabi. Maria, Jose, wika ni Juan, bumubulong. Kailangang mag-ingat kayo. Ang mga Romano ay naghahanap sa sinumang may koneksyon kay Jesus. Marami nang nahuli. Napalunok si Jose. Ano ang gusto mong gawin namin? Tumakas kayo, sagot ni Juan. O kaya, sumama kayo sa amin. May mga kapatid tayo sa pananampalataya na patuloy na nangangaral sa Jerusalem. Naghihintay si Pedro at ang iba pang disipulo. Kailangan natin ng mga matatag na pinuno upang ituloy ang iniwan ni Jesus. Nanlaki ang mata ni Jose. Hindi ba't delikado ang pumunta roon? Alam mong ang mga Romano ay may mata sa lahat ng sulok ng lungsod. Tumingin si Maria kay Juan. Ngunit kung iyon ang nais ni Jesus, paano natin matatanggihan? Nag-alinlangan si Jose. Alam niyang mahalaga ang misyon ni Jesus, ngunit may isang bahagi ng kanyang puso na nagsasabing sapat na ang kanilang nagawa. Hindi ba't tapos na ang lahat? Hindi ba't oras na upang mamuhay ng tahimik at lumimot? Ngunit paano mo lilimutin ang isang bagay na nakatatak na sa iyong puso? Pinisil ni Maria ang kanyang kamay. Jose, hindi ko ito kayang gawin ng mag-isa. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sa labas, may narinig silang ingay, malalakas na yabag ng mga sundalo. Agad na napaatras si Juan. Diyos ko, parating na sila. Napatingin sina Jose at Maria sa isa't isa. Isang desisyon ang kailangang gawin. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang dapit hapon ay bumalot sa maliit na nayon ng Nazaret. Naglalaro ang ginintuang liwanag ng araw sa alikabok ng lupa. Sa labas ng bahay, nakaupo si Maria sa ilalim ng punong olibo, hawak ang isang piraso ng tela na minsang ginamit ni Jesus noong siya ay bata pa. Ang kanyang puso ay puno ng pangungulila, ngunit kasabay nito, may isang bagay na bumabalot sa kanyang diwa, isang panawagan, isang tawag na hindi niya maipaliwanag ngunit hindi rin niya kayang talikuran. Isang yabag ang pumunit sa kanyang pagmumuni-muni. Maria. Paglingon niya, nakita niya si Juan at Santiago, kasama si Pedro. Ang kanilang mga mata ay puno ng pananabik at takot, tila may dalang mabibigat na balita. Halina kayo, anyaya ni Maria, tumayo upang patuluyin sila sa kanilang maliit na tahanan. Sa loob, si Diyos ay abala sa pag-ukit ng isang kahoy, ngunit hindi nakalampas sa kanya ang pagdating ng mga disipulo. May balita kami mula sa Jerusalem, panimula ni Juan, habang ang tatlo ay naupo sa kaharap ni Maria. Nagiging malakas na ang paniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus, dagdag ni Pedro. Marami ang naniniwala, marami ang tumatanggap sa kanyang mga salita. Ngunit kasabay nito, lumalakas rin ang takot ng mga Pariseo at mga Romano.
Nagkatinginan sina Maria at Diyos. Nag-utos ang Sanedrin na dakpin ang sinumang nagpapalaganap ng kanyang aral, patuloy ni Santiago. Ipinakulong nila si Esteban at pinatay siya ng bato sa gitna ng bayan. Napasinghat si Maria, napapikit sa kirot ng balita. Tayo ang hinahanap nila, bulong ni Pedro. Lahat tayo. Ang mga pamilya ng mga disipulo. Ang sinumang konektado kay Jesus. Maria, naparito kami hindi lang upang magbalita. Kailangan ka namin sa Jerusalem. Kailangan ng mga mananampalataya ang iyong lakas. Habang nagsasalita si Pedro, ramdam ni Maria ang unti-unting paggapang ng init sa kanyang loob. Ang kanyang puso ay puno ng kaba, ngunit kasabay nito, may isang hindi maipaliwanag na katiyakan. Dapat akong pumunta sa Jerusalem, wika niya, marahang tumango. Kung ito ang tawag ng Diyos, hindi ko ito maaaring talikuran. Ngunit bago pa man siya makatayo, biglang nagsalita si Diyos. Hindi. Napalingon ang lahat sa kanya. Si Diyos, na tahimik lamang kanina, ngayon ay nakatayo, ang kanyang mga mata nag-aalab ng pangamba. Hindi ka pupunta sa Jerusalem, Maria. Hindi mo ba nauunawaan ang sinasabi nila? Ang mga Romano at ang mga Pariseo ay walang awa sa sinumang susunod kay Jesus. Hindi ko matatalikuran ang tawag na ito, Diyos, sagot ni Maria, mahina ngunit matigas. Lumapit si Diyos, inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang asawa, desperadong ipaintindi rito ang kanyang pangamba. Maria, matagal na tayong hinayaan ng Diyos na mamuhay ng tahimik matapos ang lahat ng nangyari. Hindi ba sapat ang ating nagawa? Hindi ba sapat ang ating pagdurusa? Kung pupunta ka sa Jerusalem, iniaalay mo ang sarili mo sa kamatayan. Ngunit hindi na tinag si Maria. Pinagmasdan niya si Diyos ng may habag, ngunit may determinasyong hindi niya kayang itago. Kung ito ang aking tadhana, mahinahon niyang sagot, handa akong tanggapin ito. At paano kung ito rin ang tadhana mo, Diyos? Pasigaw ng tugon ng lalaki. Paano kung pareho tayong mapahamak? Ano ang mangyayari sa atin? Mas dapat nating itanong, Diyos, sagot ni Maria, ano ang mangyayari kung wala tayong gawin? Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Sina Juan, Pedro, at Santiago ay nanatiling tahimik, tila nakikiramdam sa tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Napatingin si Diyos kay Maria, ngunit wala siyang makitang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Nakita niya rito ang parehong tapang na nasa mga mata ni Jesus noon. At sa isang iglap, naunawaan niyang wala ng saysay ang kanyang mga argumento. Sa huli, hindi siya lumaban pa. Tumalikod siya, dumaan sa mga disipulo, at tahimik na lumabas ng bahay. Sa labas, ang hangin ay malamig, dala ang alingawngaw ng mga huling alituntunin ng gabi. Umupo si Diyos sa isang malaking bato sa may gilid ng daan, nakatingin sa langit, hinahanap ang sagot sa kanyang puso. Hindi niya kayang sundan si Maria sa landas na ito. Ngunit paano niya siya mapipigilan? Dahil kung hindi niya siya mapipigilan, marahil siya na lang ang dapat lumayo. Sa kanyang isip, isang plano ang unti-unting nabubuo. Kung aalis siya bago magbukang liwayway, bago pa makaalis si Maria, hindi na siya nito mahahanap pa. Mas magiging madali para sa kanya na tanggapin ang kapalaran kung hindi niya makikita ang kanyang asawa na papalapit sa tiyak na kapahamakan. Sa loob ng bahay, hindi alam ni Maria na sa pagsapit ng madaling araw, hindi lamang siya ang lilisan sa kanilang tahanan. Sa oras na yon, sa puso ni Diyos, nagpasya na siyang iwan ang lahat bago pa siya tuluyang maiwan. Ang unang liwanag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa lupa, pinapahid ang ginintuang sinag nito sa maliit na nayon ng Nazaret. Ang hangin ay malamig, tila bumubulong ng isang bagay na hindi kayang maunawaan ng sinuman. Sa loob ng isang munting bahay, sa pagitan ng anino at liwanag, isang lalaki ang tahimik na naghahanda sa kanyang pag-alis. Si Diyos ay nakaupo sa tabi ng isang lumang mesa, ang kanyang mga kamay ay marahang hinahaplos ang isang piraso ng kahoy na kanyang inukit noong araw. Isa itong krus, maliit at simple, ngunit mabigat sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga mata ay malamlam, puno ng pangungulila, ngunit sa likod ng mga iyon, may isang pasyang matagal ng hinog sa kanyang puso. Hindi na siya kabilang sa mundong ito. Sa kabilang silid, natutulog pa si Mara, ang kanyang mukha ay payapa, waring walang kamalay-malay sa pasyang nabuo sa isipan ng kanyang asawa. Pinagmasdan siya ni Diyos mula sa malayo, itinanim sa kanyang alaala ang huling larawang ito, si Mara, sa isang sandali ng kapayapaan, bago magbago ang lahat. Dahan-dahan niyang pinulot ang sako ng kanyang gamit, marahang tumayo at tinapunan ng huling tingin ang bahay na matagal nilang tinirhan.
Ito ang kanilang naging kanlungan matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, ngunit ngayon, ito rin ang magiging saksi sa kanyang katahimikang paglisan. Walang paalam. Walang iniwang salita. Sa unang hakbang niya palabas ng pintuan, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan, tila isang huling babala. Ngunit hindi na siya lumingon. Sa pagsikat ng araw, si Diyos ay wala na. Ang unang tunog ng umaga ay hindi ang mahihinang pagputol ng kahoy ni Diyos, kundi ang katahimikan. Bumangon si Mara, inunat ang kanyang katawan at lumabas ng silid. Dapat ay maririnig na niya ang ingay ng gawaing karpintero ni Diyos, ngunit kakaiba ang umagang ito. Walang anumang tunog. Diyos! Tawag niya habang sinusuyod ng kanyang mga mata ang buong silid. Wala siyang nakitang anino ng kanyang asawa. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang katawan, isang biglaang takot na hindi niya maipaliwanag. Mabilis siyang lumapit sa mesa, doon, sa ibabaw ng kahoy, may isang nakatiklop na tela. Nang binuksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang piraso ng pergamino, may nakasulat na mga salitang dumurog sa kanyang puso. Maria, mahal kita, ngunit hindi ko kayang sumama sa iyo sa landas na ito. Ang iyong pananampalataya ay matatag, ngunit ang akin ay marupok. Kailangan kong lumayo bago ko tuluyang mawala ang sarili ko. Huwag mo akong hanapin. Paalam. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang pergaminong hawak niya ay unti-unting nyapos ng kanyang nanginginig na mga daliri. Diyos, isang mahina at pabulong na salita ang lumabas sa kanyang bibig. Isang bigat ang bumagsak sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman inisip na iiwan siya ni Diyos. Hindi sa ganitong paraan. Hindi sa panahong higit niyang kailangan ang kanyang presensya. Mula sa labas, may mga yabag ng paparating na mga tao. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto at lumitaw sina Juan, Pedro, at Santiago. Ngunit nang makita nila ang mukha ni Mara, agad nilang naunawaan. Wala na siya, mahina niyang sabi, hindi na kailangang ipaliwanag pa. Nagkatinginan ang tatlong disipulo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa huli, si Juan ang bumasag sa katahimikan. Mara, anong gagawin natin ngayon? Marahang inilapag ni Mara ang liham ni Diyos sa mesa. Pinahid niya ang kanyang mga mata, tumingala, at tumugon sa tinig na walang pag-aalinlangan. Pupunta tayo sa Jerusalem. Hindi na siya lumingon pa. Sa kabilang banda, si Diyos ay naglalakad ng mag-isa sa isang masukal na daanan, patungo sa isang direksyong hindi niya alam. Hindi siya lumingon, hindi siya nagduda. Ang tanging gusto niya ngayon ay makahanap ng isang lugar kung saan siya maaaring mamuhay ng tahimik, malayo sa panganib, malayo sa pananampalataya na hindi niya lubos na maunawaan, at higit sa lahat, malayo kay Mara. Lumipas ang ilang araw at natagpuan niya ang sarili sa isang maliit na nayon sa gilid ng bundok. Isang tahimik na lugar kung saan ang mga tao ay hindi nagtatanong tungkol sa kanyang nakaraan. Naghanap siya ng trabaho bilang isang simpleng karpintero, bumalik sa buhay na kanyang alam bago pa siya naging ama ni Jesus. Sa umaga, pinapanday niya ang kahoy, nilililok ang mga upuan at mesa para sa mga taga-nayon. Sa gabi, umuupo siya sa labas ng kanyang maliit na kubo, nag-iisa, nakatitig sa mga bituin na tila may hinahanap. Ngunit kahit anong gawin niya, kahit ilang kilometro pa ang kanyang tinakbo, hindi niya matakasan ang isang bagay, ang bigat ng kanyang konsensya. Sa isang gabing malamig, habang siya ay nakaupo sa ilalim ng isang punong kahoy, napabuntong hininga siya at tumingala sa langit. Diyos ko, tama ba ang ginawa ko? Ngunit walang sagot. Ang tanging narinig niya ay ang marahang pag-ihip ng hangin, tila isang bulong ng isang bagay na matagal na niyang tinatakasan. Malamig ang gabi, ngunit basang-basa ng pawis si Diyos nang siya'y magising. Nakatitig siya sa kisam ng maliit niyang silid, hinihingal, at ramdam pa rin ang bigat ng panaginip na tila mas totoo kaysa sa katotohanan. Paulit-ulit, gabi-gabi, nakikita niya si Maria, nakatayo sa madilim na silid, na paliligiran ng mga anino ng mga sundalong Romano. Hindi siya natatakot, ngunit sa kanyang likuran, unti-unting nagsasara ang isang pader, isang patibong na hindi niya matakasan. Pumikit si Diyos, pinakikiramdaman ang kabog ng kanyang dibdib. 3 buwan na mula nang lisanin niya si Maria sa Nazaret. 3 buwan mula nang ipasya niyang talikuran ang lahat, iniwan ang pananampalatayang hindi niya lubusang nauunawaan. Nanirahan siya sa isang tahimik na nayon sa gilid ng Jeric, namuhay bilang isang hamak na karpintero, malayo sa gulo ng mundo. Ngunit anuman ang kanyang gawin, hindi siya tinitigilan ng kanyang konsensya. Bawat gabi, bumabalik ang parehong panaginip.
At sa bawat pagkakataon, lalong lumilinaw, lalong nagiging makatotohanan. Kinabukasan, habang abala si Diyos sa pag-ukit ng kahoy sa kanyang munting pagawaan, isang grupo ng mga manlalakbay ang dumaan sa nayon. "Narinig niyo na ba ang nangyayari sa Jerusalem?" tanong ng isang lalaki sa kanyang mga kasamahan. Napatigil si Diyos. "Ano ang balita?" sagot ng isang matanda sa tabi niya. "Mas matindi na ang pag-uusig sa mga tagasunod ni Jesus," ani ng manlalakbay. "Marami ang nahuli. Si Pedro ikinulong. At may isang babaeng pinag-uusapan ng lahat, isang ina, isang simbolo ng pananampalataya. Sinasabi nilang siya mismo ang ina ng kanilang pinuno." Biglang bumigat ang dibdib ni Diyos. Hindi siya maaaring magkamali. "Maria." "At ano ang nangyari sa babaeng iyon?" tanong niya, pilit na pinapanatili ang kanyang tinig na matatag. Hanggang ngayon, hindi pa siya nadarakip. Pero hindi na magtatagal iyon. Ang mga Romano ay hindi nagpapabaya. Para bang nawala ang lahat ng ingay sa paligid ni Diyos. Ang tunog ng martilyo, ang ingay ng mga hayop, ang pag-uusap ng mga tao, lahat ay naglaho. Ang kanyang isipan ay tinabunan ng isang bagay lamang, si Maria ay nasa panganib. At siya. Narito siya, nagtatago, habang ang kanyang asawa ay humaharap sa matinding pagsubok. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, ano ang kanyang dapat gawin? Hindi ba't kaya siya umalis ay upang ilayo ang sarili sa kapahamakan? Ngunit kung ganoon, bakit siya kinakain ng guilt sa bawat araw na lumilipas? Habang siya ay nag-iisip, isang estrangherong manlalakbay ang dumating sa nayon. Isang matandang lalaki, may mahaba at maputing balbas, may suot na kulay abong balabal. Naupo ito sa tabi ng siga sa gitna ng plaza, tinatanggap ang init ng apoy. Hindi may paliwanag ni Diyos kung bakit, ngunit parang may humihila sa kanya patungo sa estranghero. "Magandang gabi," bati niya. Umiti ang matanda at tumango. "Magandang gabi rin sa iyo, anak. Ikaw ba ay nagmula sa malayong lugar?" Sagot ng matanda. "Mula sa Jerusalem." Nanigas si Diyos. "At ano ang balita mula roon?" Tumingin ang matanda sa kanya, para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa. May isang babaeng pinag-uusapan ng lahat ng mga Kristiyano. Isang ina, isang patotoo ng pananampalataya. Itinaas niya ang isang daliri at itinuro si Diyos. "At alam ko na hindi ito balita sa iyo." Napasinghap si Diyos. "Paano mo nalaman?" Umiti lang ang matanda. Dahil ang isang taong may pusong hinahati ng pagdududa ay madaling basahin. Hindi siya makasagot. "Takot ka," patuloy ng matanda. Ngunit ang takot ay hindi dahilan upang tumalikod sa isang tungkulin. "May misyon ka, Diyos." Ang tanong, handa ka bang tanggapin ito? Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Wala na akong silbi. Wala akong kapangyarihan tulad ng mga disipulo. Wala akong tapang tulad ni Maria. Ngunit ikaw ay may pananampalataya." Umiling si Diyos. "Hindi ako sigurado." Itinaas ng matanda ang kanyang kamay at itinuro ang langit. "Kung gayon, humingi ka ng sagot. Dahil minsan, ang sagot ay hindi mo makikita hanggat hindi mo hinahanap." Sa isang iglap, biglang bumalot ang malakas na pag-ihip ng hangin. Napapikit si Diyos, at nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na ang matanda. Nang gabing iyon, si Diyos ay muling nanaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Nakita niyang muli si Maria sa madilim na silid, ngunit ngayon, may isang pintuan na bumukas sa likuran niya, naglalabas ng liwanag. Hindi ito ang anino ng kamatayan, kundi ang liwanag ng pag-asa. At sa panaginip, narinig niya ang isang tinig. "Bumalik ka." Nagising si Diyos na humihingal, ang kanyang puso bumibilis. At sa wakas, naunawaan niya ang sagot na matagal niyang hinahanap. Hindi siya maaaring manatili rito. Hindi siya maaaring mamatay sa isang lugar na walang saysay, habang ang kanyang asawa at ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya ay patuloy na lumalaban. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang muling nabuhay ang apoy sa kanyang loob. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi pa tapos ang kanyang kwento. Sa sumunod na umaga, isinilid ni Diyos ang ilang gamit sa isang sako at iniwan ang lahat ng kanyang itinayo sa maliit na nayong ito. Habang tinatahak niya ang maalikabok na daan pabalik sa Jerusalem, naramdaman niya ang isang bagong sigla sa kanyang hakbang. Hindi niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya, ngunit hindi na siya takot. Alam niyang hindi siya nag-iisa. At higit sa lahat, oras na upang muli niyang harapin si Maria.
Matao ang daan patungo sa Jerusalem. Kahit pagod at uhaw mula sa mahabang paglalakbay, hindi nagdalawang isip si Diyos na magpatuloy. Ang kanyang puso ay nag-aalab sa isang bagay na hindi niya matukoy, takot, pananabik, o pagsisisi. Maraming taon siyang namuhay ng tahimik, ngunit ngayon, bumabalik siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nang tanawin niya mula sa malayo ang pader ng lungsod, naramdaman niya ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi na ito ang parehong Jerusalem na iniwan niya noon. May kakaibang bigat sa paligid, isang takot na lumulutang sa bawat sulok. Sa kanyang pagpasok sa lungsod, napansin niya ang mga sundalong Romano na naglalakad sa paligid. May mga binabantayan silang tao, mga mukhang pagal at puno ng takot. Alam niyang ito ang mga Kristiyanong inuusig, na tulad ni Maria, ay itinuturing na banta sa kapangyarihan ng imperyo. Nagpatuloy siya sa paglalakad, dinadaanan ang makitid na eskinita hanggang sa makarating siya sa isang tahimik na bahay sa gilid ng lungsod. Sinabi sa kanya ng isang mangangalakal na doon madalas magtipon ang mga tagasunod ni Jesus. Tumigil siya sa harap ng pinto, pinagpapawisan kahit malamig ang hangin. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ni Maria. Hindi niya alam kung kaya pa niyang harapin ang kanyang asawa matapos ang matagal na pag-iwas. Huminga siya ng malalim at kumatok. Ilang saglit ang lumipas bago bumukas ang pinto. Sa una, hindi siya nakilala ng babae na nagbukas ng pinto, ngunit nang mapagmasdan siya nito ng mabuti, bigla itong napasinghap. "Ikaw ba si Diyos?" tanong nito, bahagyang may pag-aalinlangan. Tumango siya. "Teka lang," sagot ng babae bago mabilis na pumasok. Narinig niya ang mahihinang bulungan sa loob, ang nag-aalalang mga tinig. Hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na boses, isang tinig na kay tagal na niyang hindi naririnig. "Diyos, Tumigil ang kanyang paghinga. Dahan-dahang bumukas ang pinto, at sa wakas, nakita niya si Maria. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matibay pa rin, puno ng liwanag na hindi niya nakita sa sinumang iba. Nakatitig ito sa kanya para bang hindi makapaniwala. Hindi niya alam kung paano magsisimula, ngunit alam niyang kailangan niyang magsalita. "Maria, Anya, halos pabulong." Nanatili siyang tahimik, tinutunaw siya ng tingin nito. "Maaari ba akong pumasok?" tanong niya sa mahinang tinig. Hindi sumagot si Maria, ngunit isang mabagal na tango ang naging tugon nito. Pagpasok niya sa loob, napansin niyang maraming tao ang nasa loob ng bahay, mga disipulo, mga lalaking at babaeng nagkukubli sa anino ng pag-uusig. Ngunit wala siyang ibang nakikita kundi si Maria. Umupo sila sa isang sulok, malayo sa iba. Ilang sandali silang hindi nagsalita. Sa wakas, si Diyos ang unang bumasag sa katahimikan. "Akala ko hindi na kita makikita muli," Anya, pinipilit na hindi mabasag ang kanyang tinig. "Hindi ko inakala na babalik ka pa," sagot ni Maria. Hindi niya alam kung may hinanakit sa tinig nito, ngunit ramdam niyang may halong lungkot ang mga salita. "Maria, Umiling siya. "Nagkamali ako. Umalis ako dahil natakot ako. Inakala kong ang tanging magagawa ko ay lumayo. Inakala kong wala na akong silbi. Pero mali ako. Mali ang iniisip kong tapos na ang lahat. Nandito ka pa rin at alam kong hindi natapos ang kwento ni Jesus nang siya'y mawala." Napapikit si Maria, pilit na pinipigilan ang pagluha. "Matagal kitang hinintay, Diyos," Anya, mahina ngunit puno ng damdamin. "Ngunit natutunan kong hindi ako maaaring umasa sa iyo upang ipagpatuloy ito. Hindi ako maaaring tumigil dahil lang sa pag-alis mo. At hindi ko kailanman pinagsisihan ang pagpiling manatili rito." Tumango si Diyos, tanggap ang katotohanan sa kanyang mga salita. "At ngayon," tanong ni Maria, "bakit ka bumalik?" Hinawakan ni Diyos ang kanyang mga kamay, pinisil ang mga ito ng mahigpit. "Dahil sa wakas, nauunawaan ko na," sagot niya. Ang misyon ni Jesus ay hindi natapos sa kanyang pagkamatay. Tayo ang magpapatuloy ng kanyang gawain. At alam kong hindi ko kayang mabuhay sa takot habang ikaw ay narito, patuloy na lumalaban. Napayuko si Maria, iniipit ang kanyang damdamin. Hindi niya inakalang darating ang araw na muli niyang maririnig ang mga salitang ito mula kay Diyos. "Baka huli na ang lahat," mahina niyang sabi. "Pinapatay na nila tayo isa-isa. Si Pedro ay nakakulong, marami sa ating mga kapatid ang nawala. Hindi natin alam kung kailan tayo ang isusunod." Hinawakan ni Diyos ang kanyang mukha, pinipilit siyang tingnan ito sa mata. "Hindi ako muling aalis, Maria," pangako niya.
Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin, ngunit anuman iyon, magkasama tayong haharap sa lahat. Niyakap siya ni Maria, mahigpit, para bang nilulunod ang lahat ng sakit at takot na kanyang itinago sa kanyang puso. Sa pagyakap na iyon, alam nilang kahit gaano kahirap ang susunod na mangyayari, hindi na sila nag-iisa. Ngunit sa labas ng kanilang ligtas na kanlungan, ang panganib ay hindi nawawala. Ang mga sundalong Romano ay patuloy na naghahanap, patuloy na nanghuhuli ng mga tagasunod ni Jesus. At sa loob ng kanilang mga puso, alam nilang maaaring wala na silang oras. Madaling araw pa lamang, ngunit ang takot ay ramdam na sa buong lungsod. Ang ingay ng mga sandalyas ng mga sundalong Romano ay umaalinggaw sa makikitid na eskinita ng Jerusalem. Puspusan na ang kanilang paghahanap sa mga tagasunod ni Jesus, at sa bawat araw, mas marami ang nawawala, mga hinuli, ikinulong, at pinatay sa harap ng nagbubuning mga kaaway ng bagong pananampalataya. Sa isang maliit na silid sa isang lihim na taguan, si Maria, si Diyos, at ang ilang mga disipulo ay nagtipon upang magpasya kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Hindi na tayo ligtas dito, wika ni Juan, ang kanyang boses mabigat sa pag-aalala. Kahapon lamang nahuli si Felipe. Kinakalat nila ang pangalan ni Maria, alam nilang siya ang ina ni Jesus. Hindi magtatagal, matutunto nila tayo rito. Napatingin si Diyos kay Maria. Ramdam niya ang pagod sa mukha ng kanyang asawa, ngunit kahit kailan, hindi siya natinag ng takot. Bagkus, may apoy pa rin sa kanyang mata, ang parehong tapang na nakita niya sa unang araw nilang magkasama sa Jerusalem. Kung ganoon, sagot ni Maria, kailangan nating umalis bago mahuli tayong lahat. Tumango ang iba. Ngunit alam ni Diyos na ang pagpaplanong ito ay hindi magiging madali. Alam niyang ang mga Romano ay hindi titigil hanggat hindi nila nahuhuli ang mga itinuturing nilang pinuno ng bagong pananampalataya. Isang mas mabigat na desisyon ang bumigat sa kanyang dibdib. Pagkalipas ng ilang oras, habang ang grupo ay naghahanda ng kanilang pagtakas, lumapit si Diyos kay Maria. Kailangan nating mag-usap, anya sa mahina ngunit matatag na tinig. Napansin ni Maria ang pagbabago sa tono ng kanyang asawa. Alam niyang may iniisip ito, isang bagay na hindi pa nito sinasabi. Lumabas sila sa maliit na silid at lumakad sa makitid na daan sa likod ng gusali, malayo sa pandinig ng iba. Ano ito, Diyos? Tanong ni Maria, hinawakan ang kanyang kamay. Huminga ng malalim si Diyos bago siya sumagot. Alam kong hindi natin kayang takasan ito ng pangmatagalan, anya. Ang mga Romano ay hindi titigil sa paghahanap. Lalo na sa iyo, Maria. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, sagot ng babae. Alam ko ang panganib. Alam ko ang halaga ng pananampalatayang ito. Alam ko rin, sagot ni Diyos, mahigpit na hawak ang kanyang mga kamay. At dahil doon, gagawin ko ang kailangan kong gawin. Nagkatitigan silang dalawa, at sa loob ng isang iglap, naunawaan ni Maria ang nais ipahiwatig ni Diyos. Hindi, umiling siya, nanginginig ang tinig. Hindi mo maaaring gawin ito. Ngunit hindi na tinag si Diyos. Maria, ito ang tanging paraan, anya. Kung mahuli nila ako, kung ako ang kanilang hulihin, maaaring makatakas kayo. Maaaring mailigtas mo ang ibang mga disipulo. Kailangan ko silang ilayo sa iyo. Hindi makapagsalita si Maria. Ang kanyang puso ay tila pinipiga, dahil alam niyang ang ibig sabihin nito ay isa lamang bagay, si Diyos ay isinakripisyo ang kanyang sarili upang bigyan sila ng pagkakataong mabuhay. Hinawakan niya ang mukha nito, ang kanyang mga mata puno ng luha. Diyos, huwag mo akong iwan, pakiusap niya. Hindi ko na kaya pang mawalan ng isa pang mahal sa buhay. Ngunit mumiti si Diyos, isang ngiti ng isang lalaking may kapayapaan sa kanyang puso. Hindi ako mawawala, Maria, sagot niya. Hanggat may naniniwala sa ating Panginoon, ako'y mananatili rito. Lumipas ang huling oras ng kanilang pagsasama sa katahimikan. Pagdating ng dilim, habang ang grupo ni Maria ay patago ng lumalabas ng lungsod, si Diyos ay naglakad sa kabaligtarang direksyon, patungo sa sentro ng Jerusalem, kung saan alam niyang naghihintay ang mga sundalong Romano. Sa kanyang puso, walang takot. Dahil sa unang pagkakataon, alam niyang natagpuan na niya ang kanyang paniniwala. Ang tunog ng mga sandalyas ng mga sundalo ay papalapit. At nang siya ay huminto sa gitna ng daan, itinakip niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at tumingala sa langit. Panginoon, bulong niya, naway tanggapin mo ang aking sakripisyo. At sa sandaling iyon, isang matalim na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Siya'y isa-isika nila. Mga kamay ang lumapat sa kanyang balikat. Hinila siya pababa.
Sa loob ng ilang sandali, nakita niya ang mga mukha ng kanyang mga humuli, mga Romanong sundalo, ang kanilang mga espada nakatutok sa kanya. Hindi siya lumaban. Hindi niya kailangang lumaban. Sa kanyang isipan, inalala niya ang huling beses na nakita niya si Maria, ang kanyang mga mata puno ng luha, ngunit sa ilalim ng lungkot, nandoon pa rin ang liwanag ng kanyang pananampalataya. At alam niyang tama ang kanyang naging desisyon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Maria at ang natitirang mga disipulo ay ligtas na nakalabas. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na niya makikita pang muli si Diyos. Pumikit siya, at sa kanyang panalangin, hiniling niya na sa kabila ng pagkawala, manatili ang tapang at pananampalatayang iniwan nito. Dahil alam niya ang kanyang sakripisyo ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ang kanyang kwento ay hindi matatapos dito. Malamig ang hangin sa labas ng maliit na bahay kung saan nagkukubli si Maria at ang natitirang mga disipulo. Ilang araw na ang lumipas mula nang mahuli si Diyos, ngunit walang balita kung ano ang nangyari sa kanya. Ang ilan ay naniniwalang siya ay pinatay na, ang iba na may umaasang buhay pa siya, marahil nakakulong o nagtatago sa isang malayong lugar. Ngunit sa puso ni Maria, isang bagay ang alam niyang totoo, si Diyos ay isinakripisyo ang kanyang sarili upang sila'y makaligtas. Nakatitig siya sa gabi, tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong umiyak, ngunit hindi niya magawa. Wala nang luha na natira sa kanya, wala nang puwang para sa panghihinayang. Ang tanging natira ay pananampalataya. Hindi ito natatapos dito, bulong niya sa sarili. Sa tabi niya, si Juan ay nakatayo, nakatitig rin sa langit. Si Diyos ay hindi nabuhay ng walang dahilan, anya. Ang kanyang sakripisyo ay bahagi ng isang mas malaking plano. Tumango si Maria. Alam niya iyon. Ngunit hindi iyon nagpapagaan sa bigat na kanyang dinadala. Alam ko, sagot niya. Ngunit mahirap tanggapin na hindi ko na siya muling makikita. Ngunit nakikita mo siya, sagot ni Juan, isang ngiti ang lumaro sa kanyang labi. Sa bawat isang naniniwala, sa bawat isang nagpapalaganap ng salita. Hindi na siya isang tao lamang, Maria. Siya ay bahagi na ng kwento. Lumipas ang mga taon. Si Maria ay naging isang haligi ng pananampalatayang lumalawak sa buong Jerusalem at higit pa. Sa kabila ng panganib at patuloy na pag-uusig, ang mensahe ni Jesus ay hindi napigilan. Ang kanyang mga disipulo ay nagkalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, dala ang kanyang mga salita, at ipinapasa ito sa mga bagong mananampalataya. Si Maria ang naging saksi sa lahat. Siya ang nagpatotoo sa mga himala ni Jesus, sa kanyang buhay, sa kanyang sakripisyo. At habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumalakas ang kanyang pananalig na ang ginawa ni Diyos ay hindi nasayang. Sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, may mga taong nagtatanong tungkol sa kanya. Ano ang nangyari kay Diyos? Si Maria ay palaging ngumingiti sa tanong na ito. Siya ay kasama natin, ang tanging sagot niya. Walang nakakaalam ng tunay na nangyari. May mga nagsabing nakita siya sa isang liblib na nayon, namuhay ng tahimik bilang isang karpintero hanggang sa kanyang huling hininga. Mayroon ding mga nagsabi na nakita siyang lumalakad sa disyerto, tila may misyon na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ang iba na may naniniwalang siya ay kinuha ng Diyos upang pagmasdan sila mula sa itaas. Ngunit sa huli, hindi na mahalaga kung nasaan si Diyos. Dahil kahit ano pa ang naging wakas niya, ang kanyang kwento ay hindi natapos doon. Habang patuloy na lumalawak ang Kristyanismo, naging malinaw kay Maria na hindi na niya makikita ang araw na ganap nang mawawala ang pag-uusig sa kanilang pananampalataya. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay nagpatuloy sila. Sa kanyang katandaan, nanirahan siya sa isang tahimik na bayan kasama si Juan. Hindi siya iniwan ng mga tao, lagi siyang may bisitang mga mananampalataya na nais marinig ang kanyang kwento, nais marinig ang kwento ni Jesus, at nais malaman ang kwento ni Diyos. Isang gabi, isang binata ang dumating. Siya ay mula sa Roma, naglalakbay upang hanapin ang mga naiwang saksi ni Kristo. Gusto kong marinig ang iyong kwento, anya, lumuhod sa harap ni Maria. Ngumiti si Maria, marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang aming kwento ay hindi tungkol sa amin, sagot niya. Ito ay kwento ng pananampalataya, ng sakripisyo, at ng walang hanggang pag-ibig. Muli siyang tumitig sa langit. Ang bituin ay nagniningning tulad ng gabing iniwan siya ni Diyos. Ngunit ngayon, hindi na mabigat ang kanyang puso. Dahil sa wakas, alam niyang si Diyos ay hindi kailanman nawala.
Siya ay naroroon sa bawat panalangin, sa bawat taong naniniwala, sa bawat hakbang ng pananampalatayang kanilang itinaguyod. At iyon ang kanyang tunay na pamana. Maraming taon na ang lumipas mula nang si Maria ay huling nakatapak sa mga lansangan ng Jerusalem. Ngayon, sa kanyang katandaan, siya ay namumuhay sa katahimikan sa isang maliit na tahanan sa Efeso, kung saan siya inalagaan ni Juan, ang alagad na minahal ni Jesus. Sa bawat araw na lumipas, patuloy siyang nananalangin, hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para rin sa mga nagpatuloy sa kanyang misyon. Sa kanyang mga huling taon, mas marami pang dumating upang hanapin siya. Ang ilan ay mga batang disipulo na nais marinig ang kanyang kwento. Ang iba naman ay mga naglalakbay mula sa malalayong lugar upang malaman kung sino nga ba ang babaeng nagdala sa mundo ng tagapagligtas. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, isang tanong ang hindi kailanman nawala sa mga labi ng mga naghanap sa kanya. Ano ang nangyari kay Diyos? Ang sagot niya ay palaging pareho, isang banayad na ngiti, isang mahinang buntong hininga, at isang sagot na puno ng pananampalataya. Siya ay naririto sa ating lahat. Walang tiyak na sagot kung ano ang nangyari sa kanya. Walang libingan, walang bato upang markahan ang kanyang pangalan. Ngunit sa puso ng mga naniniwala, sa bawat panalangin ng mga alagad, at sa bawat aral ng kanyang anak, si Diyos ay naging isang buhay na alamat, hindi dahil sa kung paano siya namatay, kundi dahil sa kung paano niya isinakripisyo ang sarili para sa mas dakilang misyon. Sa kanyang huling araw, si Maria ay nakaupo sa ilalim ng isang punong olibo, nakatingin sa lumulubog na araw. Ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan, ngunit sa kanyang puso, may kapayapaan. Sa kanyang isipan, binalikan niya ang lahat, ang kanyang kabataan, ang kanyang pagiging ina, ang kanyang pagkawala, ang kanyang paninindigan, at ang kanyang pananampalatayang hindi kailanman nawasak. At sa sandaling iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at muling nakita si Diyos. Hindi sa anyo ng isang panaginip, hindi sa anino ng isang nakaraan, kundi sa isang lugar kung saan ang lahat ng tanong ay may kasagutan. Isang tahimik na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Siya ay handa na. At sa huling pagkakataon, bumulong siya ng panalangin. Kung nakarating ka hanggang dito, komenta, Pag-asa, para sabihan namin kung sino ang umabot sa dulo. Huwag kalimutang mag-subscribe, magkomento, at ibahagi ang kwentong ito sa iyong pamilya at mga kaibigan.